Good morning mga idol. So ito na naman tayo at mayroon na naman tayong pag-usapan dito sa kay Easy Ride. Dahil mayroon kasing nag-request na kailangan ko raw ipakita yung tagiliran nito, yung pinaka-connection ng paliser. Kasi yun ang sanhi ng pagpatay o pagtigil ng makina ni Easy Ride. Dahil marami ang nagtatanong sa akin. Sabi niya, boss, bakit yung Easy Ride ko ay bigla na lang namamatay sa daan? So yan po ang ating tututukan sa ngayon. Pero marami tayong ipagagawa dito kay Easy Ride. Pero yung issue ng Easy Ride, wala tayong papag-usapan dahil wala tayong nararamdaman. Mahigit 2 taon na mahigit. Ngayon, ang kinabit ko kasi na mini driving light dyan sa harapan, so medyo bigla na lang namatay. Pero hindi ako naniniwala na napundi yung ilaw dyan. Ang hinala ko dyan yung relay o kaya yung switch. So ang ipapagawa natin ngayon, dadalhin natin ito ngayon sa mekaniko. Dahil dun sa request na mabuksan natin yung tagiliran, dahil hindi ko kabisadong buksan ng tagiliran. So dadalhin natin sa mekaniko para ipakita natin yung connection ng paliser, yung pinaka sakit doon. Yun ang naglulos. Pag nalulubak, namamatay. So bukod doon, dahil nung pagpalinis natin ng panggilid, may mahigit 3 buwan na. So ipalilinis natin ulit dahil pag natatraffic ako, nararamdaman ko nagdadragging na siya. Pero ang sabi ng mekaniko, so hindi lang naman sa bola nagsisimula yung pagdadragging kung medyo may tama na yung bola. So maraming pinanggagalingan yan. Kaya patitingnan na rin natin ang bola kung may tama siya. So papalitan natin. Pero kung wala naman, yun pa rin gagamitin natin. So, wag kayong kukurap. Panoorin nyo ito ng mabuti hanggang sa tapusin yung video para malaman natin. Kasi doon sa pinakadulo, doon natin ipapakita, pabubuksan. So, antabayanan nyo ako at samahan nyo ako. Pupunta tayo ngayon sa mekaniko. Let's go! At ito na nga mga idol. Pinuumpisa na natin dito mismo sa yung pinakapanggilid niya, yun na yung ating paumpisahan. Kaya tutukan nyo po ito ng mabuti at panoorin ng mabuti. Dahil kaya ko nire-recommenda itong taong ito dahil bukod sa malinis na siya magtrabaho, magaling pa. So hindi naman sa binabas ko yung mga ibang mekaniko natin. Ayan, tingnan niyo naman, oh. Sobrang linis niyan. At inisprayan niya na yan ng CVT cleaner. Pero huhugasan pa niya mamaya yan ng gasolina. Tingnan mo kung gaano niya kapulido yung kanyang paggawa. Dahil tingnan mo, linilinis pa niya ng gusto, pinupunasan niya. Panoorin niyo po ito ng mabuti at meron kayong matutunan dito. O yan, yung takip ng kanyang air cleaner. So actually yung air cleaner niyan pinapapalitan ko na, pero dahil linggo, so wala kami nabili kaya inisprayan niya lang muna to ng hangin. So ayan, ang gagaya na sinabi ko sa inyo kanina, linilinis niya na ng gasolina. So ang totoo niyan, so may pamilyar naman kayo sa paglilinis ng panggilid at sa lahat ng mga laman loob dyan. So ang purpose ko lang nito, kaya ako pinakikita sa inyo para may idea kayo kung saan kayo magpapalinis o magpapagawa ng inyong panggilid. At ang may re-recommenda ko, itong taong ito, yan si Melvin. Diyan po mismo sa may 10th Avenue, corner 3rd Street. Diyan mismo sa kasa ng Motorstar. Kaya yung aking motor, hindi ko na yan pinapagawa sa iba. Siya lang talaga. Dahil maingat. At ilang beses na akong nagpapagawa sa kanya, kahit gas-gas, wala man lang magagasgasan. Siya nga pala, tutukan nyo ng mabuti ito kasi meron ditong pinakamaliit na pyesa, yung goma. Goma lang Kaya sabi niya, sa ibang mekaniko, yan yung parte dyan sa tinatanggal niya na, nandyan yan. Sabi niya sa ibang mekaniko, ito, hindi na nila papalitan to. Ibabalik na lang nila yan. Pero inutusan niya ako dito at bilihin ko raw. Dito na nga, nung binili ko yan, wala rin ako mabili. So siya lang nakakalam. Bukod pa dun sa marunong siya, marunong din siya sa mga presyo ng mga pyesa. Alam niya kung saan ako bibili ng mura. Kasi ang alam niyo naman dito sa 10th Avenue, ang mga presyuhan dito is
magkakaiba. Pero iisa lang ang klase ng pyesa. Kaya sabi niya sa akin, huwag kang babasta-basta kung saan bibili. Sabihin mo sa akin at ituturo ko sa iyo kung saan ka pupunta. So yan ang gusto ko sa isang mekaniko, mayroong malasakit sa kanyang kliyente at hindi siya nananaga kung hindi siya nag-overprice. Yan. Tingnan niyo naman. Bago niya ibabalik yan, talagang lilinisin niya ng gusto. At yan, kinakabit niya na yung takip ng, ayun na sinasabi ko sa iyo, yan goma na yan, yung tatlo na yan. May mga pingas-pingas ng kunti yan, pinabili niya sa akin. Pero siya pa rin na nakabili niyan. At siya nga pala, itong bill na to, clutch bill na yan, pina-regroup ulit namin yan. Kasi, kaya ko ito pinabuksan yung panggilid dahil nagdadragging na siya pag natatraffic ako. Ang sabi ni Melvin, so hindi lang naman bula ang sanhi ng pagdadragging ng isang motor. Marami po yung pinanggagalingan. Yan yung maliit na goma. Kaya sabi niya kapag nagdadragging na yung motor mo tapos wala naman tama yung bola, maaaring sabihin dyan makinis, sobrang kinis na kaya kailangan ipa-regroup natin. So ganun nga ang ginawa niya. So kung mapapansin nyo dyan mga boss, isa-isa rin niya yan na linalagyan ng goma ng grasa. Ayan, sinalpak niya na yung goma na yun, no? Maliit. At ang sabi niya sa akin, saktong-sakto. So, isa-isa niya yan, nilalagyan ng grasa at ang grasa na kanyang ginagamit dyan, yung high temperature. Para kung sakaling alam mo naman, ang mga pisa dyan, umiinit yan habang umaandar. So, kapag high temperature ang grasa na ginagamit mo dito, so hindi agad-agad nalulusaw. Yan. Panoorin niyo na lang ito ng mabuti. Dahil maire-recommend ako sa inyo yung mekanikong ito dahil talagang malinis siya gumawa at pulido. So yan, wala akong masabi dito sa ano na to. Pagdating sa presyo, kayang-kaya ng bulsa mo yung kapag hindi ito naniningil ng sobra. At minsan dahil nagugustuhan ko yung gawa niya, kung magkaano yung sinisingil niya sa akin, so dinadagdagan ko pa. Ganyan ako kapag nagugustuhan ko ang isang tao sa kanyang mga gawa. So, dinadagdagan ko pa. Nasa ganon, pag naulit-ulit, yung halimbawa, nagkaroon ulit ng troubleshooting yung sasakyan mo, mas madali ka nang lumapit sa kanya. At panoorin nyo nung mabuti ito kung paano niya sinasalpak yan. At bukod dito sa ating ipapagawa, hindi lang panggilid. Gaya na sinabi ko kanina, ang ipapagawa natin dito ay yung marami tayong ipapagawa dahil yung mini driving light niya medyo napundi na. So ipapagawa pa rin natin yan, pero mahinala ako doon na really lang talaga yon. Yan ang mga isusunod natin. Tapos yung inyong pinakahihintay na mayroon kasi nag-request dito na buksan daw yung panggilid. Ipakita ko yung nasa gilid na yung sinasabi kong wiring na pag naglo-lost ay namamatay ang makina at bigla ka lang namamatay sa gitna ng kalsada, magtutula ka. Yung iba kasi dyan, pag namatay na yung motor nila, so hindi na talaga yung mapapandar. Wala, medyo mabaliw-baliw na. So yun ang abangan nyo dahil yun talagang pinaka-highlight natin dito. Na malaman nyo kung ano talaga yung problema o sanhi ng pagpigil ng makina ni Easy Ride. So, antabayanan nyo po dahil yan isusunod na natin. Yan, kasalukuyan ngayon ay sinasalpak niya na. At titingnan natin kung mayroong nagbago yung galaw ng belt. Kasi nagbawas siya dun sa, ano siya ng groove dun sa belt niya. So, titingnan natin. So, ayan na, hiningi niya sa akin yung susi at papaandarin na raw namin. So dito walang tinanggal ko na yung sound yan. Tinanggal ko na yung sound dito para hindi nyo na marinig. Tutukan nyo na lang. Ayan, makikita nyo naman. Ayan. Ayan o, ayan o. Medyo nagkaroon ng play ng konti yung belt niya. Pero ang totoo niyan, dahil voice over na nga lang itong ginagawa ko, nasubukan ko na yan. So ang pagkakaiba kasi nung masikip yung belt at saka doon sa maluwag ang belt. Yung kapag masikip yung belt mo,
kapag umarangkada ka ng todo, tapos pag bitaw mo ng silinyador, hihinto siya agad. Unlike dito sa maluwag yung belt, kapag piniga mo yung silinyador niya at binitawan mo na, so hindi agad-agad siya humihinto. May buhilo pa rin siya at matagal pa rin siya huminto. At para sa akin, mas maganda yung maluwag ang belt. Malakas ang arangkada, mabilis tumakbo kahit na konting piga lang. Nasa 40 lang ako, pero ang bilis na ng takbo niya. So isa yun sa nagbago doon sa pagpa-regroup niya ng build. So yan lang po ang may share ko dyan pagdating sa kanyang ginawa, kasi mararamdaman naman natin yan kung yung kanyang ginawa ay mayroong bang pagbabago o hindi ba maganda. So para sa akin, maganda yung pagkakaroon ng regroup niya doon sa build. Tapos yung takbo lalong bumilis. So yun lang. So sa ngayon, pinabubuksan na natin ulit yung harapan ng ating easy ride at para makita na natin kung ano talaga yung dahilan kung bakit bigla na lang namatay yung ating mini driving light. Kaya ako hindi naniniwala na pundido na yung kanyang bombilya. Kaya ang hinala ko lang dito talaga relay. Kasi yung switch niya, in-sprayan ko na yan ng contact cleaner. So wala pa rin. At kung minsan pag pinipindot ko yung kanyang switch, medyan kukurap tapos nawawala. So kaya ang hinala ko dito is relay. Kaya sabi ko kay Melvin, huwag na tayo magpakahirap, hindi pilihan na natin ang relay yan. Sinicheck niya talaga ng mabuti at sinasalba pa rin niya yung na hindi na tayo bumili ng gamit. Pero sabi ko sa kanya, medyo mura lang naman, kaya dapat bumili na tayo. So ngayon nga pala, dahil doon sa pagkukulikot niya na medyo kinalas niya yung ang switch. So sabi ko, palitan na natin yung switch pati yung relay. Ayan. Kaya nung pinalitan na namin yung relay, talagang natumbok na namin ang problema. Siya nga pala, hindi lang naman talaga pagbubukas ng CVT ang alam nito ni Melvin, pati wiring alam niya na rin. So maya-maya isusunod na natin yung pabubuksan, yung hinihintay niya yung panggilid. At ayan na, umilaw na. So ayan. Kaya laking pasasalamat ko dyan na talagang naayos niya ulit, dahil ang bili ko nung ilaw na yan, kung di ako nagkamali, nasa kulang-kulang yung 4,000. Kaya sabi ko kay Melvin, gawa na lang natin ang paraan. Ayan, siya nga pala, pinakikita ko rin ang kasa dito sa Motor Star dyan sa 10th Avenue, 3rd Street. Yun lang pala, sinasama ko pa to. Tapos bagla lang dito. Yan. Kasi may ano yan dito. Itong may lock dito yan. Ayun. Pagpag lang oh. Yan. Di ba may nakabalumbon dito na tatlo? Oo, nandito siya. Ayan, tatlo na yan, nakabalumbon. Paano natin mag-blockot yan? Inalim natin siya. Itong sakit na ng stator. Oo, mayroon sakit ka na maliit. Oo, yung paliser yun eh. Oo. Ito yun, ito yung wire, ano na yun. Naka-ano kasi siya eh, naka-cable voltage siya eh. Inibultay ko na nga kasi yan ang naglolos eh. Ayan, ito yun. Kung nakikita nyo yan. Yun ang tatlo, di ba tatlong sakit Tatlo yan? sa kadalawa. Oo. Yung maliit dyan, yun ang... Yun yung paliser, yung naglulos. tatlo dyan na Yung- nakikitang puti dyan, yun yung charging. Oo, yung may taling cable tie, anong linya yun? Ito yun, yung... Yung ginanon ko siya, Paliser yun. paliser. Oo. Yun ang naglolos. Yung sakit niyan. Okay. Yan yung sakit na dalawa dyan. Yung sa pag-tatlos condition niyan, yun, mawawala yung power. Yan. Kahit ang tarsan, redundor Redundant siya kasi nga naglulos. Meron na ako nagawang ganito. Ganito rin lang
ano sabi ECU agad ang findings. Ngayon, buti ka mo, meron ako ECU dito na luma nun, at magana nun. Oo. Nalalang pa naman sa akin dito. Oo. Kasi findings ECU. Buti na lang may second lang ako dyan. Kaya tinesting ko na ECU. Wala pa rin. Ayaw gumana pa rin yung ECU. So, ibig sabihin ko na sa ECU. Ngayon, ang ginawa ko, binuksan ko rin ito. Tinip ko yung spark plug, mga ganon. Okay. Nagpalit na rin ako position ko, wala pa rin. Oo. Dito, last Yun, yun. option ko sa stator sa akin. Yun. Kasi siguro hindi lang 6 na beses ang namatayan dyan. So lahat ng findings nila, naipit ang oil, ganyan. Na-trace ko yan nga. Yan. Yung sakit yan, yung Ano tawag nun? Paliser. Alicer. Ayan mga idol, alam nyo na kung ano yung gagawin nyo pag Dito kayo lang. namatayan. Dito lang yung titignan. So bandang kanan yan, mayroon 3 sakit dito na nakabalumbon. Nakababalot ng guma yan, di ba? Oo. Yung maliit na sakit dyan, yun ang night play. Yung dalawa. Oo. So yan ang naglulot. Yun lang. Yun lang. I-lost natin lang. Oo. So ang gagawin lang, para hindi na sa lagas yung itali nyo na lang ng cable tie. Kasi nakatali na yan, hindi lang natin maipakita. Pero yun na yan, may idea na kayo kung saan yung pupuntan. Bandang kanan yan. Okay. At yan, napanood nyo yung ating pagbubukas sa lahat ng ating pinabuksan natin yung harapan, yung tagiliran at saka yung koneksyon ng paliser. Nakita nyo na. Ngayon, kung masikip para sa inyo yung nabuksan ditong tagiliran, buksan nyo na rin talaga ang upuan at iangat nyo yung compartment niya para doon makita nyo ng buo yung koneksyon ng paliser para mas maliwanag sa inyo. Kasi doon sa may 3 sakit kasi doon na nakabalumbon ng guma, nababalutan siya ng guma. Pag linabas nyo yon, mayroong isang maliit na sakit doon. Yun ang paliser. Yun ang tatalian nyo. Yun talian nyo ng cable tie. O kaya palitan nyo ng tawag nito, nung sakit niya para masikip. Yun ang papalitan nyo. So, maraming salamat sa pagsubaybay ninyo at sa pagtapos ng video ito. Kung nagustuhan nyo yung ating review o ating pagpapaliwanag doon sa connection ng paliser, paki-like and share naman ng video ito para mas marami pang makakaalam ng problemang ito tungkol kay Easy Ride. So hindi lang naman talaga kay Easy Ride nangyayari yan. So kahit anong brand ng motor nyo, pwede rin siyang mamatay. Yun din ang sanhi ng pagtitigil ng motor niya. Kasi mayroon din akong minsan nadaanan dyan sa daan. NMAX yun version 2, namatay. Tumawag siya ng mekaniko, pero yun din. Connection din ng paliser, yun din ang natumbok niya. Kaya sabi ko nga, ano mo na yan, itali mo na ng cable tie para hindi na yan maulit. So, ibig sabihin yan, hindi lang kay Easy Ride nangyayari yan, kundi sa lahat ng klase ng motor. Kapag yung nag-loss yung connection ng paliser, mamamatay din yan. So, maraming salamat sa pagtutok nyo ng aking vlog. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, paki-subscribe naman at paki-patingting na lang ng bell button dyan para updated ka sa mga video ng aking upload. So, maraming salamat po. Bye-bye.